Sa kabila ng mga matitinding pagsubok sa basketball career ni Kai Sotto, ay patuloy pa rin ang kanyang pagsisikap para makamit ang tagumpay. Pero kung tutusin, ay considered success na ang karera ni Kai playing in an international league sa Japan. Pero alam naman natin na ang ultimate dream ni Kai ay ang magiging pinakaunang homegrown Pinoy na makapasok sa NBA. At ang Jays ng Boston Celtics na sina Jason Tatum at Jaylen Brown, sila na kaya ang best duo sa bagong season ng NBA? Well, yan ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Araw-araw ay walang humpay ang pagpupursige ni Kai para matupad ang kanyang NBA dream. Ang daming mga challenges along the way, pero ang importante ay hindi sumusuko si Kai at nakafocus pa rin siya sa kanyang NBA dream. At sa ngayon ay pinagtutuunan muna ni Kai ang kanyang stint sa Japan B-League with his new team na Koshigaya Alphas. Ito na siguro ang pinakamalaking challenge ni Kai dahil a lot is expected from him. In fact, Coach Anzai is grooming Kai Sotto to be the main man ng team. Although mukhang inuunti-unti pa ni Coach Anzai si Kai in terms of his role, hindi pa masyadong binibigyan siya ng responsibility this early as to ease some pressure on his shoulders. Pero isa lang ang sigurado tayo. Hindi na magiging problema ang playing time ni Kai. In fact, sa unang laro ay nakakuha ng 27 minutes and 30 seconds ang ating manok. At sa kanilang second game ay tumaas pa ito sa 28 minutes and 46 seconds. Kai is averaging 28 minutes per game sa first two game ng Alphas, second only to Team Source. Silang dalawa ang meron pinakamataas na playing time at dinaig pa nga ni Kai ang dalawa pang mga world imports. So ito ang patunay kung gaano kalakas ni Kai at kung gaano kalaki ng tiwala na binibigay ng Alphas sa ating manok. Kung noon ay pinakamataas na playing time ni Kai ay 14 minutes per game, ay dinoble pa ito ngayon sa Koshigaya Alphas, and I'm pretty sure na in the coming games ay bibigyan na si Kai ng mas malaking responsibility. Kaya be patient lang dahil very obvious ang nakuhang tiwala ni Kai sa kanyang US coach. Ito ang pinakamagandang balita sa karera ni Kai na hindi na magiging problema ang playing time. Kaya it is expected na ngayong taon na talaga ang magiging breakout season ni Kai Sotto sa Japan B-League. At balitang NBA naman, Jason Tatum at Jaylen Brown, pinakamahusay na duo sa NBA, sa kabila ng mga pagdududa sa kanilang kakayahang manalo ng magkakasama. Pinangunahan ni na Jason Tatum at Jaylen Brown ang Boston Celtics patungo sa isang NBA title. Ngayong bagong season na paparating, sila na ba ang pinakamahusay na duo sa liga? Simula nang magpasya itong si Danny Ainge na bumuo sa paligid ni na Jason Tatum at Jaylen Brown, walang tigil na pinag-usapan kung paano sila hindi kailanman mananalo ng magkasama. Gayunpaman noong June ng nakaraang taon, naging NBA champions ang dalawang wings ng Boston Celtics at itinaas ang Banner 18. Sa pagpasok ng bagong NBA season, well, sila na ba ang pinakamahusay na duo sa liga? So tara't, mag-brainstorm tayo at pinili ko ang 5 pang duo na sa tingin ko
ang pinakamahusay sa liga sa kasalukuyan? At huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong top 3 duo sa ating comment. We have Nikola Jokic at Jamal Murray, LeBron James at Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo at Damian Lillard, Kevin Durant at Devin Booker, Luka Doncic at Kyrie Irving. So ano naman ang iyong top 3 duo? Please comment down below. So sa listahan ito, kapansin-pansin, sina Jaylen Brown at Jason Tatum sa iba't ibang dahilan. Una, sila ang tanging duo na may katulad na posisyon. Well, maaring sabihin ng iba na sina Luka Doncic at Kyrie Irving ay parehong point guards, pero may magkaibang estilo sila sa laro at relasyon sa bola. At isa pang malaking pagkakaiba ay nung nakaraang season, sila ang tanging duo na mas nag-perform ng mas maganda kapag isa sa kanila ay nasa bench. Sa kabuuang 2,180 minutes na magkasama silang naglaro, nakakuha ang Boston Celtics ng 7.5 points per 100 possessions laban sa kanilang mga kalaban. At nang umupo si Jason Tatum at naglaro si Jaylen Brown, tumaas ang bilang sa 8.8 points per 100 possessions. At nang umupo naman si Jaylen Brown at naglaro itong si Jason Tatum, tumaas pa ito at umabot sa 16.7 points per 100 possessions. Ngunit ang pinakakakaibang bahagi ay nakakuha ang Boston Celtics ng 15.4 points per 100 possessions laban sa kanilang mga kalaban kapag pareho silang wala sa court. Well, syempre, ang huling numerong ito ay dulot ng maliit na sample variance at garbage time. Gayunpaman, ang trend na mas nagpe-perform ang Boston Celtics kapag isa lamang sa kanila ang nasa court ay patuloy na umiiral sa loob ng mga taon at nagiging paboritong paksa sa kanilang mga kritiko at mga kalaban. Pero sa tingin nyo, problema ba talaga ito? Well, sa unang tingin, maaring gusto nyong sabihin na oo. Dapat umabot sa peak ang performance ng iyong kupunan kapag ang dalawang pinakamahusay na manlalaro ay nasa court. At tulad ng nangyari sa Milwaukee Bucks at Denver Nuggets. Para sa Denver Nuggets, nang magkasama sina Luka Doncic at Jamal Murray, nakakuha sila ng 11.5 points per 100 possessions laban sa kanilang mga kalaban noong nakaraang season. Makikita mo rin ang parehong trend sa duo ng Milwaukee Bucks na nagpakita ng napakalakas na opensa kapag magkasama sina Damian Lillard at Giannis Antetokounmpo, 125 points per 100 possessions. At ganito rin ang nangyari kina Luka Doncic at Kyrie Irving ng Dallas Mavericks at kina LeBron James at Anthony Davis sa Los Angeles Lakers. Samantalang ang iba ay umaangat kapag magkasama at bumabagsak naman kapag kulang ng isa, ang Jays ng Boston Celtics ay may paraan upang mapanatili ang kanilang performance sa parehong antas anuman ang sitwasyon.